Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng Independent Commission on Infrastructure o EO94. Ang Pangulong Marcos ay nag-create ng independent investigating body na mag-i-investigate sa mga anomalyang infrastructure project sa bansa, particular ito ang korupsyon sa flood control project. Yan. Ang Independent Commission or Infrastructure o ICI ay maraming kapangyarihan na nakapaloob dito o pag-iimbestiga ay sasagawa nito. Particular dito ay the ICI mandate is to hear, investigate, gather evidence or anomalies, misuse of funds, and possible corruption in planning, financing, and implementation of government projects with priority of flood control works undertaken in the past 10 years. So yun, pangunahin doon ay yung flood control sa lahat ng mga investigahan nila ng infrastructure project through this investigating body. So ngayon, the commission is empowered to issue subpoena, compare the production documents, recommend criminal, civil, and administrative cases before the Department of Justice, the Office of Ombudsman, and the Civil Service Commission, and coordinate with other agencies. It may also recommend asset freezes or departures, orders, and preventive suspensions to preserve the integrity of investigations. So nais ng ating Pangulo na ma-maintain ang public trust at integrity and honesty in public service. So yun. So yung mga nabanggit natin, yun yung mga ilang mga functions ng Independent Commission on Infrastructure. So pangunahin doon ay syempre yung flood control project na issue ngayon na iimbestiga niya sa loob ng 10 taon. So yan. Ngayon, ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Kasi isyong ito ng EO94 or Independent Commission on Infrastructure na sinabatas ng ating Pangulo ay ating mariing sinusuporta ng investigating body na ito. Na ito ay makaresolba sa mga anomalies and corruption sa ating pamahalaan. Mula sa mga infrastructure project, particular itong flood control projects na mauugo ngayon. So sa investigasyon ngayon ng ating Senado at Kongreso ay naway ang nakalap na ebidensya doon at mapapatunayan sa anomalya sa flood control projects ay naway matulong sa ICI para maging matibay ang kakaso sa mga sangkot sa anomalyang ito. So sana yung bali yung nag-investigate ngayon yung Kongreso, Senado, tapos mag-iimbestiga pa itong ICI. So ngayon, yan both yung ICI, Congress, Senate, so magre-recommend sila for doon sa DOJ or sa Ombudsman to file the case para dyan. So ngayon ay yung DPWH din ay nag-file na rin ng kaso para dyan. So ngayon sila ay yan yung mga ahensya na mga after doon sa mga sa mga corrupt officials from the DPWH, maging yung mga sinasangkot na mga yung contractors at ilang mga mambabatas din. So, so ngayon ay sana makatulong yung
Kongreso, Senado, sa ICI at saka doon sa DPWH para mapailan ng kaukulang kaso yan ngayon. So ngayon, yung DPWH, si Secretary Dizon ay nagsampa na ng kaso laban dito sa mga sangkot sa korupsyon, sa flood control projects na ito. So we hope ay mabigyan ng matibay na ebidensya ang kasong inihain nito sa ombudsman upang konkretong mapanagot ang mga biktima. Magaan na mga kaso ang inihain sa mga ito at available pa. So at we hope itong maaaring planner case na may kakaso sa mga sangkot ay maisagot na rin. Or any mabigat at makumpil ang mga sangkot na ibalik ang ninakaw nilang pera o nakurap nila. So ngayon, nagsampa na ng kaso si Secretary Dizon. So ngayon, sana yun ay masuportahan noong ebidensya makakalap sa ebidensya makakalap sa Kongreso, Senado, at saka nung ICI. Para yung isa ng kanyang kaso na ebidensya, kalakip ng ebidensya na nakalat ni Secretary Dizon ay maging matibay para mapakasuhan at ma-vertical yung mga sangkot ng mga opisyales at saka yung mga maaaring palamaritakunin sila. So ngayon sana nakarelay yan sa ebidensya. So ngayon ay dapat tingnan mabuti dahil kinakailangan din doon sa ihahain ni Secretary Dizon na kaso with the evidence, meron pang dapat talaga na mga kagaya ng ginagawa ng Kongreso, Senado na maaari makatulong regarding doon sa nature nung o yung bigat ng corruption from the officials ba or doon sa mga contractors. So ngayon, base doon sa iniimbestigahan doon sa Kongreso, Senado, nandoon sa nandoon sa mga opisyales ng DPWH yung gravity ng korupsyon. Tapos ay may sinasangkot pa silang mga kongresista at saka may nasasangkot at saka senador. So ngayon yung tinitingnan din nila yung gravity nung ginagawa nung kontraktor. Kung ito ay mayroon ding usually kasi the contractor is the one who is binibigay sa kanila yung proyekto yung ganyan syempre lagayan yan So ngayon ang nangyari parang hindi lang basta lagayan kundi talaga yung halimbawa 10 piso na nakalaan na pondo talaga may katar na yung mga nasa DPWH at hindi lang yung para mayroon daw mga congressman pa. So ngayon pagdating doon sa kongreso sa mga contractors kukunti na lang yung mismong pondo na igagawa nila doon sa proyekto. So, konti na lang kikitain nila doon. Kaya, titingnan mabuti kung yung ginawa nga nilang proyekto, kung yun ay natapos or hindi talaga ginawa. So, doon nandoon yung corruption ng mga contractors doon sa paggawa ng mga hindi depektibong mga flood control projects or hindi nila tinatapos yun or yung boss project nga na hindi mismo yung contractor ang parang naiimbestigahan kundi gumagamit sila ng mga contractor na lisensya or else kasabwat nila yung mga contractor. So yun ang mabigat doon. So ngayon ay siguro yun ay makatutulong yung investigasyon na yun doon sa kay pagkasampa ng kaso ng DPWH doon sa ombudsman. And then yung iimbestigahan pa ng ICI. So ngayon, dapat ay well coordinated. Dapat dito ang pamahalaan mula DPWH at Senado at Kongreso at ICI sa pagsampa ng kaso sa mga sangkot sa flood control project mula sa DPWH officials, contractors upang masampan ito ng well-intact case na konkreto ang ebidensya. Sana magkaroon sila ng well-intact na mga ebidensya para masuportahan yung mismong pagsasampa ng DPWH.
So nakasampa na siguro, ganun ang gagawin na susuportahan na lang siguro nyo or ano pang gagawin nila pagkasampa ng ICI o at saka ng Senado. Eh nakasampa na yan nung sinampa na ng kaso ng DPWH. Siguro hindi na magdodoble-doble pagsampa sa ombudsman. Supporting documents na lang siguro ang bibigay nila for the investigation na gagawin. So ngayon, yung documents naman yan, pangunahin nandun na rin sa DPWH na nakalap na rin siguro ng Secretary Dizon at kanyang pag-iimbestiga at pagpunta ng mga flood control project na maanumalya o ibig nga yung iba ay ghost project, wala namang proyekto, yung iba di tinapos, yung iba substandard. So ngayon ay yun yung tinitingnan for the case of the doon sa mga contractors na gumagawa ng gano'n. Ngayon yung iniimbestigahan doon sa Senado, yung bang, halimbawa, 10 pisong contract price doon, yung ba mismo yung igagawa, sabi nga daw nila doon, 30% doon, kaltas na. Hindi lang yun, parang 50% na lang yata yung nalalaan doon sa proyekto. Wala nang kikitain yung mga contractor doon, mapapunta. Kasi usually yung mga ganyan, kung titingnan nila, yung bang mga contractor niyan, naglagay lang ba yan para mapunta sa kanila yung proyekto? Parang iba yung usapin, may sindikato raw. Hindi lang gano'n ang usapin. Para lalagyan lang nila yung official ng DPWH para pumunta sa kanila yung project. Kundi, talagang kinakataran nung mga taga-DPWH. 30% may kasangkot pa na ng mga congressman ganun o senador, or else yung mismong halimbawa ipapagawa nila ay talagang wala talaga gumagawa ng yung mga taga DPWH. So galit yung mga taga DPWH. So ngayon yung balik ng corruption pangunahin nandoon sa sa official noong kung base doon sa sinasabi ay nandoon sa official ang balik ng corruption nandun sa official ng DPWH o maaaring sangkot ng mga congressman o politiko o sino mang politicians. Yung sa corruption ng contractor, yung mga hilang ng proyekto lang o mga hindi natapos siguro or pakipagsabuatan doon sa at whatever cases pa kung magkakasangkot sila doon, siyempre iisang kaso na yun kung gano'n na nangyayari siguro ngayon. So depende siguro kung ano na ang gagawin ng ombudsman, DOJ doon sa ganun or sinasabi nga bibigyan daw sila ng ng witness parang tawag doon state witness nila ikanta nilang lahat yun di ba yung sasabi nilang ganun na konti na rin napupunta sa kanila napunta lahat doon sa bago ibigay sa kanila yung problema diba? So itong EO 94 na ginawa ng ating Pangulong Marcos ay dapat ay may kapangyarihan itong magkumpil o sequester nila ang ninakaw na pera ng mga korap na opisyalis ng pamahalaan mula DPWH at mga contractors. So ngayon ay so dapat sana yung sa EU 94 mayroon din kapangyarihan ito para sila na yung parang aggravable. Sila na yung yung bang tawag aggravable yung tawag doon yung kagaya noon yung siyang magsisingil siyang magsisingil noong mga ninakaw na pera siya sequester noon sana meron doon pero para may nakalagay doon pwede sila mag-freeze ng mga asset pero sana pwede rin nilang sila na yung maniningil kasi doon sa batas ay ibabalik yun sila na yung taga-singil dapat doon para makakuha nila yung kung ano yung sisingilin doon sa mga halimbawa mga opisyalis ng DPWH o sino man sangkot or maybe the contractors na kung dapat silang magbayad or else yun ang mangyayari kung paano ang kanilang diyan para maibalik yung pondo ng bayan. So we hope umiral ang katarungan mula pa lamang sa investigasyon at pagsampa ng kaso at paglilitis upang panagot ang sangkot at umiral ang katarungan. God and Jesus Christ and guide you in fair justice. So yun. Muli, sana maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria o Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, Banal na Santa Maria, yung sambayan ng Pilipino
mula pamahalaan at mga Pilipino, yung pamahalaan mamahalan ng mabuti, matuwid. Tugunin yung karapatang pantao, patas na hustisya, at iwasan yung pang-abuso, korupsyon, katimalian, at pang-api ng mamamayang Pilipino at maging patas sila. So ngayon ay maging mabuti at patas sila sa pamamahala, lalo na sa fair justice. At yung mamamayang Pilipino, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban doon sa pamahalaan, suportahan nila yung mabuting pamamahala at patas ng pamamahala, pagpapairal ng karapatang pantao, fair justice, at sa gayon, tayo ay makapamumuhay ng ayon sa karapatan, mapayapa, maunlad, at higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon Kristo bilang halimbawa naniniwala ng nananampalatayang Kristiyano o iba't ibang pananampalataya, na tayo ay maganda mapayapa. Instead na magulo, naghihirap ka na, yan. So ngayon sana ay instead, kahit gano'n naman yung status ng bansa o saan ka man lupalop ng mundo, maging matibay sa pananampalataya, ano man yung status ng bansa at pamumuhay natin. Para tayo ay gabayan, pagpalain, makayanan natin yung pamumuhay na ito, either yan man ay magulo, mahirap, anasang kondisyon man ang pamumuhay mo, palagi kang bibigyan ng kalakasan, kaligtasan ng ating banal na Panginoon. At muli, sana sama-sama tayo mabuhay sa mabuting balita at pagpalain tayo at protektahan ng banal na Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. At gabayan patuloy ang pamahalaan ng ating banal na Panginoon Diyos para ito'y mamahala ng mabuting matuwid. Yan. At mula doon sa mabuting balita. Yan.